Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Tayo nakalkal guys. Dami tayo nakalkal. But anyway, since we're talking about religion, since usapang religion to mga kakotsero, balikan natin yung kwento ni Kubulok. Fuck you, oo. So, kanina umaga, nagbabasa ako ng mga, syempre alam nyo naman tayo, marunong tayo magbasa. Di ba dapat lahat tayo marunong magbasa guys? Dapat lahat tayo nagbabasa, nagre-research, etc. So kanina nagbabasa ako ng mga bali-balita. Actually kahapon pa tong article na to, pero ngayon ko lang nabasa. So parang medyo na-curious ako sa takbo nung kwento nitong article na to. Ang title ng article guys sa Philstar ay Executioner. Ito tungkol to kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito na nga. So, inintroduce niya yung article niya. Yan si Alex Magno. Hindi ko siya kilala. Pero maganda siya sumulat, guys. Magaling na sumulat. Anyway, sabi niya kasi, earlier this week, Trump advisor Peter Navarro finally stepped into jail. Nakulong na raw isa sa mga advisor ni Donald Trump. Nadamay pa si Donald Trump dito sa kwento niya. Oo, kasi nasight kasi siya in contempt si Peter Navarro. Nasight siya in contempt sa Kongreso, sa US Congress, sa pag-iimbestiga doon sa Washington DC riots. Naalala niyo yun? Noong natalo si Donald Trump, yung mga ibang na loyalist ni Trump, sumugod ng White House at sinira yung mga bagay-bagay sa loob, guys. Oo, so si Peter Navarro is one of the advisors ni Donald Trump. Inimbitahan siya para sa investigasyon. Pero hindi siya nagpupunta. Navarro refused to testify before the committee. A case of contempt was subsequently filed against him. Oy, pala yung parallelism sa ibang salita. Yung pagkakapareho, sa English parallelism. Etong kwento. Kasi na-contempt din pala yung Peter Navarro. Pero ngayon lang siya nakulong. A year and a half later. Hindi nga year and a half matatapos na yung term ni Biden. Ngayon, ipinares niya to dito sa kaso ni Quiboloy. Yung sabi niya, over the past week, spokesmen of the House of Representatives and the Senate seemed to be in a contest over which chamber had more comfortable detention facilities. There was something perverse in that, sabi niya. Parang may mali daw, sabi niya. Ang pinag-uusapan doon ng Senado at ng Kamara, kung sino ang may mas magandang detention facilities. Bakit? Kasi alam naman natin na naglabas na ng arrest warrant ang Senado. Si lower house naman, si Kamara, maglalabas na rin ng arrest warrant. Kaso nga lang, merong call na i-defer na lang sa Senate yung detention, parang ganun. Sabi niya, we have all witnessed how congressional hearings, alam naman natin daw lahat paano tumatakbo ang isang hearing sa Kongreso. Witnesses are badgered, threatened, cajoled, all in aid of grandstanding. Wow! Okay, totoo din naman yan. Nangyayari yan sa Senado at sa Kongreso, madalas. Oo. So ayun mga kotsero, nangyayari talaga yan. It happens in the Congress, no? Whether it is upper house or lower house. Ganun lang naman. Kasi nasabi nitong si Alex Magno ng Philippine Star. Ginawa niya example, ito si Tulfo to Si Tulfo tong napakawalang hiya na to Sinigawan pa naman si Consunji. Oo, sinigawan si Consunji. The Consunji yung Consunji na patriarch. Kasi natutulog daw sa hearing. Hindi naman natutulog. Alam niyo mga kotsero, yung elder patriarch ng Consunji na yan, naging kliyente na namin yan sa training. Leadership training. Yung Consunji na yan. Nakapikit lang yan, pero nakikinig yan. Kumbaga, sa ganung paraan siya nagko-concentrate sa sinasabi. Pipikit lang siya, pero hindi siya tulog. Nakikinig yun. Nakapikit lang yan, pero nakikinig yan. Kumbaga, sa ganung paraan siya nagko-concentrate sa sinasabi. Pipikit lang siya, pero hindi siya tulog. Nakikinig yun. Itong mokong na Rapi Tulfo, nag-grandstand. Napananaw niya, bilyonaryo ka ha? Sige, titirahin kita kasi bilyonaryo ka. Ganun, para makapagbida-bida ako sa mga followers ko. Ganun siya. So ngayon, mga kotsero, sinigaw-sigawan niya si Consunji. Pinahiya talaga si Consunji doon. But anyway, ito nga sabi niya. Publicly embarrassed by a crude legislator who claimed the resource person was sleeping during the hearing. Yan, si Tulfo yan. Just the other day, that same legislator imperiously stormed out a hearing because the witnesses were not saying what he wanted to hear. Tulfo na naman to. Tulfo na naman to. But anyway, so hina-highlight niya doon na yung Kongreso, nagagamit yan.
in aid of grandstanding. Totoo din naman yun. It happens. It happens. Ngayon, anong punto niya doon? Anong punto niya? Bakit konektado dito si Kibuloc? Now we have another opportunity to possibly reform the hearing procedures at both chambers of our Congress. An arrest warrant has been issued against Apollo Kibuloy, and his lawyers have said they will bring this matter up to the Supreme Court. There is a chance congressional abuse might finally end. Yun. So ang punto daw niya dito ay yung congressional abuse. Yun yung sinasabi niya. This hearing will be a spectacle, no doubt. Magiging ano daw yan. Parang teledrama, telenovela. Although it will bring no new facts to light that a disciplined court proceeding could pretty well accomplish. It should not even pretend to substitute for a proper prosecution. Wala naman nagsasabing that will be this will be a proper prosecution because this is not the venue for a prosecution. Hindi ang Senado ang venue to prosecute. In not so many words, the Senate is not a judicial it's not a judicial branch. Hindi ang korte. Sabi, if Kibuloy is eventually arrested and forcibly dragged to a public hearing, the event will no doubt be a blockbuster. This will be engineered for high drama, crying witnesses and all. He will be coerced to face his accusers in a kangaroo court without the strict presumption of innocence guaranteed in a proper courtroom. Okay? Ulitin ko lang mga kotsero, again, and hindi sa sinasabi nating tama kinakampihan at tama si Risa Ontiveros. Ang sinasabi lang natin dito, unang-una, is there's a hearing in aid of legislation. Regardless of how you spin it, mga kotsero, again, this is a spin, political spin. To ano yung spin? Ito yung ginagamit ng mga media people na tawag sa Tagalog, paikot. Kung paano pinapaikot ang isang kwento para pumabor sa isang pananaw. Ito yung palagi nilang sinasabi, yung pananaw ng kampo ni Kibuloy. Ganito palagi. Bakit hindi nyo kami kasuhan? Diba? Sa korte kami haharap. Bakit sa hearing in aid of legislation? That event will surely produce the sort of political pornography. Political pornography. Viva Max. Viva Max ang pig. Some legislators crave for. It will bring politicians all the television FaceTime they want as they perform self-righteously. May punto yung itong parte na to. Along with the impending cancellation of the franchise for Kibuloy's media outfit, or it's mostly close to being canceled. This event will subliminally magnify the powers of the legislative branch. But in the end, all these will be sound and fury signifying nothing. Pronouncing guilt by public acclaim, this cheap spectacle will leave a bad taste in the mouth. Baka sa mouth nyo. Alam nyo mga kotsero, eto kasi yan. Pananaw naming mga hampas lupa, ordinaryo mamamayan, na nag-oobserba lang naman sa labas at wala kaming inside information tungkol sa mga nagaganap dyan sa hearing in aid of legislation na yan. Para sa amin, gusto lang namin malaman kung ang isang pastor who is pronouncing himself as the new Messiah could probably be guilty of a crime. Ngayon, regardless of whether his guilt or innocence, sa korte talaga papatunayan yon. But at the same time, gusto naming malaman, kaming mga hampas lupa na nag-oobserba sa labas, ano ba yung side niya? Kasi pagdating sa korte, mga kotsero, hindi na natin malalaman yan. Hindi na natin maririnig yung punto niya, yung sa side niya. Bakit? Sub judice. Sub judice. Hindi na natin maririnig yan. Yung pagtatanggol niya sa sarili niya. Since the issue has been dragged in the public space, what's stopping Kibuloc from responding in public? Nagre-respond naman siya. Sumasagot siya, di ba? Sumasagot siya in public. Nakailang statement na siya. 3? Lahat yun recorded. But regardless, mga kotsero, nakatatlong statement na siya. Bakit ayaw niyang sabihin yan sa forum ng Senado? Kasi ayaw niyang may kumokontrol sa kanya. Ayaw niya ng pagsasabihan siya ng ganito ang dapat mong gawin, ganito ang dapat mong gawin, etc. etc. I have a theory which nakuha ko rin dito. Na matagal ko na rin sinasabi pero hindi ko lang na-highlight. Pero ngayon, i-highlight ko na siya. Itong parte na to. The Congress, after all, is not a law enforcement agency. Sabi niya, nung writer. It is not an investigative unit. Legislators may only recommend cases be filed. Ang kutob ko, ito, kung bakit hindi siya humaharap sa hearing. Kasi hindi korte ang Senado. Hindi ang korte. Hindi yan magsasabi kung ikaw ay guilty or inosente. No, it won't.
At hindi rin yan covered ng sub judice. Public nga ang hearings eh. Pero, eto. Yan, yung mga legislators can file cases. Pag umupo dyan si Kibuloy at nakakuha ng statement that can be considered as probable cause or an admission from him, baka sumablay siya. Hindi natin alam. Baka pumalya siya. Madulas. Legislators can recommend the filing of cases. Pag nag-file ng case, automatic detention. Kaya makulong. That's it. That's the long and... That's the logic. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.